And we're back sa Kia Alabang para sa aming third PMS. Sana lang this time around hindi na aabot ng 9 hours na paghihintay. Yeah. More than 9 hours. Is this the third PMS? Third na. Walang kasunet na nakasabay, no? Wala ko nakakita. Naabutan namin na may renovation dun sa service department nila kaya dito muna sila sa may customers lounge nag-o-opisina. So here, we're going to get a number. Tara na. Yep. Dito din sa showroom nila, naka-display yung bago nilang release na tinatawag nilang K-Style at yung K doon stands for Korean. Para sa mga hindi aware, yung K-Style is just simply yung bagong colors nila which is yung silver and black in SX form na may rota na mugs at body na nilagyan lang ng specific decals indicating na ito yung K-Style edition. 150 units lang daw ang gagawin nilang units na ganito. Hindi pa rin, inalis. Bakit kaya Kaya kahit si Gerard nag-ano din siya na parang, ano yun, nilagay lang. Dahil, accessory lang. Sana may purpose na lang, no? Anong sticker to ba? Sticker lang. Transparent. Pangit. Papangit eh. Ang dumi yan. Kitang-kita yung lining, no? Hindi pa to expose, ha? Naku, pwede lahat patanggal to. Ewan ko lang kung pwede i-request na ipatanggal, pero Pero hindi eh. ito lang talaga yung nagpaano dyan eh. Yan. Yung mugs. Mags talaga. Same lang naman. May nabasa akong article na binanggit yung black at silver relating to colors found sa Korea. And ako bilang isang tao na nakailang beses nang pumunta ng Korea, I gotta say may katotohanan yung sinabi nila na itong ang black at silver ay ang mga kulay na madalas mo nga makikita sa mga kalsada ng Korea. Emphasize ko lang yung word na madalas, meaning hindi lahat. Alin? Carnival? Ano ba talaga ni Carnival? Wala Laki. akong masabi. Masyado malaki. Pero ito babay gusto ko. So, gusto ko lang yung kulay. Well, top of the line SX ka na kung ano. Sa medyo onting feature. Top of the line na SS. Di ba nga nag 1.6 to tapos nag-sale na lang? Ay! Di wala. Yun lang. Bakit? 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 Nagtaka ako bakit. Sa experience, sir. Maganda baba. Masarap ang tatlo. So, eto. Tatlong babaeng ka-size ko. 4. And then, 1, 2, 3. ayan 4. 4. Ano na ba itsura ng armrest na? Dati maganda armrest na ito eh. May slide na cover. And then, I'll check the back. Mas malaki yung compartment Ay, niya. malaki baba. Taas mo siya. Masyadong nasayang yung space. Pero, ayan Kasi nandito. Mm. Okay. Mas lumapad siya, pero mas mataas yung kargahan. Which is okay lang sa akin yan kasi flat to eh. Diretso yung karga yung May ilaw na yung baba. Mm. Yung sapitan. And then sa Pero syempre, they could have done better na lang kung dito siya. Diyan naman. Ito hindi ko Are they the Bakit? same? Bakit may mga camping gears dito? Ito baba? Napaka-unpredictable talaga ng weather natin ngayong December. Ito, ipinila na namin si Baby Kaiju namin at currently ina-assess siya ni Ma'am Leona bago dalhin sa loob. Nirequest ko lang sa kanila na mapanood sana ang pag-service nila kay Kaiju. So hopefully mamaya makita ko siya ng actual. And then ito, pinasabay na din namin sa PMS yung concern namin sa kanya, which is yung una, malaman yung health ng battery niya kasi more than a year na siya. Pangalawa, yung door handle sa front passenger side, ipapawarranty namin kasi nagiging madalas na siya mag-stack up kapag taglamig na klima. Due for replacement na siya. And pangatlo, gusto ko sana magpa-wheel alignment dito kasi sa sobrang lambot ng steering ng Sonet, madalas kong kalabanin yung manibela kapag nasa expressway kami. Saka madami na din kasi kaming nadadaan ng iba't ibang klase ng imperfections sa kalsada. So minabuti na rin namin na ipatingin na din sa kanila para maagapan kung sakali at para na din may matutunan tayong bago. FYI na lang po para sa mga kapwa Sonet owners, wala pong wheel alignment dito sa Kia Alabang. Sabi ni Ma'am Leona, sa labas daw nagpapa-wheel alignment ang mga tao.
As of December 2025, wala din silang pang-check ng battery status. Hindi ko alam hanggang kailan sila mawawalan ng pang-check. So kung sakali, sa labas na lang din kayo magpatingin ng status ng battery niyo. Yung sama ng panahon. Forgot to mention at sayang hindi ko to na-record pero as per Ma'am Leona ng Service Department, hindi daw mavo-void ang warranty kung magkakabit tayo ng air filter through DIY. Except na lang kung may mangyari sa engine na ang dagdag cost ay yung filter na nilagay mo, then void warranty ka doon. Pero since ang cabin filter ay safe palitan ng owner itself, then at least doon wala kang magiging problema. Pero itong bagay na to ay sabi lamang sa akin ni Ma'am Leona ng Kia Alabang. So hindi ako sure kung same scenario sa ibang kasa. So para sa mga viewers namin na hindi sa Kia Alabang nagpapa-PMS, confirm nyo na lang sa mga service advisor nyo before doing such a thing. Na-brought up ko lang kasi naging usap-usapin din ito noon sa Sonet community. Kinausap ko sila na gusto kong makita ang pag-PMS nila. So eto, abang-abang muna tawagin. Steering natin. At na kung pwede pa wheel alignment, sabi nila wala daw sila. Simula nung dumating siya dito talaga, wala daw wheel alignment dito. Tapos, yung iba daw ginawa sa Minerva. May Minerva malapit sa atin. Yung mga tindahan ng gulong. Oo. Tapos, ano din, kung dito, kung halimbawa, hindi daw siya sakop ng warranty. Yun ang sabi ni Ma'am Gana. Pero marami namang customer dyan ng mga Tire shop na lang. na merong alam Oo, ganun na lang mangyayari. na maaayos. Nakapanibago yung bagong setup. Nakano. Ito, Yun nga eh, di ba? Ay, anak, lakas ng ulan. baka natin sa labas. Lakas kanina pa. Di ba nireport ko yung sa wheel alignment? Sabi niya, paparoad test daw siya. Ibabiyahe nila pa Daang Hari para obserbahan nga yung sinasabi ko. So, hindi naman lalayo. Pero di ba, isang kembot mo na lang Daang Hari niya eh. Okay. Tapos babalik din agad dito. Mechanic ang mag-test drive para maobserbahan yung... Sama ka doon? Kung pwede, why not? Kung ano. Pero possible daw kasi mamaya pa magawa. Since 12 na, yung change oil din niya, o yung oil change niya, baka 1 o'clock. Yung sa oil change, sasama ako. Pero yung road test, Sama ka doon? Kung pwede. kung pwede. Kung pwede, sama ka. Sige. Nagdala na ng baon na. Baka abutin na naman ng 9 hours. So, dala ng baon. Hindi ko din ay kumot eh. May kumot na rin doon. Iwan ko doon kay iniwan ko sa locker eh. Bigay ni Rara. May kumot naman sa kotse ko sa Yung kanya. yung ko. Magka-camping na lang dito. Sobrang baka 9. Balabal ko nga pala. Shoutout kay Sir Vinci, nakarami ko sa hinagpis na yan. Aaminin ko maganda na siya this time kasi hindi na kami inabot ng 9 hours pero nadismaya pa rin ako ng bahagya sa ibang nangyari. Nakiusap ako na maayos na makita ang pagpalit ng langis pero hindi ako pinaunlakan kung mag-isa lang daw ako napupunta doon kaya sasamahan daw ako. Pero maghintay daw ako ng tawag na pwede na umakyat. Bagay na hindi naman natupad kasi walang tumawag. Tapos malalaman mo na lang na tapos na. Nakipag-cooperate kami ng maayos, ginawa naman namin na maghintay, naging mabait talaga kami. Humingi pa nga ako ng update nung napansin ko na medyo matagal na pero sabi maghintay lang daw ako at tatawagin naman daw. Sige, tambay muna. Thinking all is good naman and everything na pinag-usapan namin will work out just fine. Kaso sadly hindi. Nakakadismaya talaga kapag nakipag-cooperate ka naman pero pinapaasa ka sa wala. Baka sabihin ng iba na maliit na bagay lang yun kaya hayaan na lang etc. etc. Oo, totoo. Pero kung ikaw kasi yung tipo ng tao na seryoso sa pagiging maalaga sa sasakyan nyo, hindi ikaw yung tipo ng tao na ipapadala mo lang siya sa talyer or mekaniko tapos hihintayin mo na lang na matapos yung pinapagawa mo. Kung talagang seryoso ka kasi sa pag-maintain ng sasakyan mo, magiging mapagmasid ka din sa ginagawa sa kotse mo. Inaalam mo yung mga bagay-bagay na nakikurious ka at ginugusto mong natututo ka along the way. Hindi lang yung puro tanong-tanong na lang sa internet. At isa din kasi sa major point ng pag-request kong manood, aside sa obvious na pag-content ko nito, ay yung makita talaga na nagpalit talaga sila ng langis. Kasi binayaran natin yon. And with that, may iwasan mo in that way yung mga instance na dinadaya ka sa pag-change oil. May mga horror stories kasi na naglabasan online about sa mga ganyang galawan so hindi mo rin masisisi ang mga concerned na tao na nakakaalam ng ganung kalakaran na maging doubtful.
Now, hindi ko sinasabing ganun sila sa Kialabang. Pero as a client and as a paying customer, nararapat lang na malaman mo kung talaga bang ginawa nila o hindi. Madali sabihin o ipakita sa inyo na malinaw yung langis upon inspection, pero hindi mo rin masasabi yan ng basta-basta kapag yung kotse yung tinutukoy mo is hindi pa madumi ang langis, lalo na kung bihira magamit. Next reason is syempre, para na din malaman at makita kung baka may madamage sila sa kotse mo dahil sa improper handling. Tinataas kasi nila ang mga kotse gamit ang lifter para ma-access yung ilalim para makapagpalit nga ng langis. Tapos nakataas din ang hood in the process. Ang kaso, meron kaming roof box at yung roof box mas mataas yun kaysa sa hood na nakabukas. Yung work area nila ay limited lang pala ang space or yung height clearance sa kisame. So knowing that, posibleng tumama or madamage nila yung roof box namin kung hindi mag-iingat. At syempre, kung madamage man nila yon, hindi nila yun i-declare for sure until magreklamo ka na lang. Sige, ganito na lang. Sa unang tingin, tignan nyo mabuti at kayo na humusga kung tatama ba dito or hindi. At kayo na din humusga dito kung tumama ba talaga or hindi. Ang hirap makipagtalo dyan kasi walang CCTV nakita sa tamang anggulo na gusto mo yung sasakyan by the time na nangyari yan. Anyway, ang point ko lang dyan is mabantayan at makausap mo man lang sila na maging cautious kung sakasakali lang kasi hindi naman araw-araw may mga gears sa bubong yung mga kotseng itinataas nila sa lifter. Kapag nangibabaw muscle memory ng isang tao, wala na, finish na. Lubricate all doors and then via body flare. So, lubricate po siya. And then, Lubricate hindi siya for replacement. sige na. Lubricate na siya. Lahat may Then, yung sa battery, sir, wala lang kaming available battery tester. Kung sakali, papabasahan ko na lang ito sa Tagaysuzu. Pwede kaming written today din? On this part, ini-explain na sa akin yung initial findings nila nung pag-wiggle daw ng sonnet namin. All is good naman, pero kung ako kasi, hindi ko approve yung ginawa nila. Bakit? Kasi isinulat lang at walang ginawang actual testing sa kalsada tulad ng napag-usapan. Baka matanggap ko pa kung may kumausap man lang sa amin kung bakit hindi ginawa. Baka may natutunan pa akong bago, di ba? Kaso wala. Na-experience na namin ito bahagya noon pa man nung wala pa kaming gears. Pero for the sake lang ng argument, isang tabi muna natin yung fact na may mga nakalagay na kaming mga gears sa bubong. Madali lang naman magsalita base sa personal experiences or base sa kung anong nakikita natin upfront. Pero kung gusto mo gumanda tingin sa'yo at pagkatiwalaan ka ng mga tao, gagawin mo ang nararapat. Kumbaga, example na lang, may ubo yung isang tao, lumapit sa'yo para magpa-check up. Tapos ang ginawa mo lang is sabihan lang siya na uminom ka lang ng tuseran at wala kang ginawang iba. Hindi mo in-exhaust lahat ng pwede mo munang gawin. Basta ka na lang nag-jump into conclusion at hindi mo in-assess na maayos yung tao. Through that, malalaman mo ba agad na may TB na pala yung tao? Paano kung mas malala pa pala sa TB? Di too late na. Hindi mo agad nabigyan ng tamang lunas yung kondisyon niya. Sana naintindihan nyo yung sentiment ko. Kasi road safety at roadworthiness ang nakasalalay dito. So, anyari? Kamusta PMS? So, ayun. To summarize my day, masaya kami na hindi kami inabot na 9 hours. May separation na ng BYD sa Kia pagdating sa PMS, except lang daw sa body repairs. Pwede ako mag-DIY ng filter. And for wheel alignment at battery health checking, mas mainam sa labas mo na gawin. Done PMS yung regular oil change at walang mga filters na pinalitan dahil kapapalit lang ng engine air filter namin at malinis pa rin daw yung cabin air filter, sabi nila. Total bill is 4,898. For bookings or to set an appointment, ito daw ang latest nilang link. Before I end my vlog, wish ko lang sa Kia Alabang, sana magkaroon kayo ng lounge na tanaw yung kotse habang sineservisan gaya ng ibang kasa. Sayang yung pwesto ng Honda at Maxus, baka kaya nyo ma-utilize yun for that purpose. Paano din pala yun? Kasi wala rin na reading sa battery. Sa labas na rin natin gagawin. Mm. Wheel alignment lang naman yung tsaka battery. Another bad experience na naman, pero as usual, life goes on. Given with what is repeatedly happening sa amin dito, ang wish na lang siguro namin is sana next time mag-improve na ang nagiging customer experience namin dito. Iyon kung may next time pa. Time will tell, we'll see. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.